And yun, what's up mga kamaster, no? Nandito naman po tayo sa Calao, Manila. Yan, sa Calao, Manila po tayo. At ngayon ay syempre bibisitahin natin ang kaibigan natin doon na si Pinoy Agimat para malaman din natin kung ano bang mga bagong mga agimat ang meron doon. So by the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na para marami kayo malaman ng mga agimat ng Calao. So ngayon, puntahan natin siya doon. Malapit sa Jollibee, yung puno na yun. Okay, alright. At makapag-interview na rin tayo ng iba. So yun mga kamaster, meron tayo may interview dito sa Calao, no? So kuya, pakilala ko kuya. Ako si Dennis. Okay, so kuya, tanong ko sa iyo kuya, no? Bakit nga ba ikaw ay nandito sa Calao, Manila? Para makapag ma-bless ko yung mga gamit. Saka maayos yung ko. Kung may mga problema, ganun. Ano ba yung mga gamit na meron ka, mga mutya na meron ikaw? Para malaman ng mga ibang antingero na nanonood ngayon. Super agimat, tsaka bato na walang putol. Lahat ba yan ay galing kay Master Agimat? Lahat dito galing puto dito, lahat. Ayan. So, doon sa pagkakaroon mo ng mga mutya na tulad niyan, no? Ano yung na-experience mong pagbabago doon sa pamumuhay mo? Medyo naging maayos naman. Okay naman siya, mga mutya. Naging maayos siya. Ayan, okay siya. May negosyo ka ba kuya? Meron, tindahan. So, kamusta yung negosyo mo nung meron ng mga agimat? Okay naman siya, nakakabenta naman kahit pa paano. Ano siya. Ikaw ba kuya, masabi mong totoo yung mga agimat na yan? Oo, totoo yan. Basta wag mo lang ipasok sa sa mga sugal, ganun, babae, Ay, ganun. mga bawal-bawal pala yan. Oo, bawal yan kaya basta tuparin mo lang yung kasama ka na agimat. Ano ba yung mga alam mo mga bawal sa mga agimat? Mga babae, ganun, inom, sugal, yun. O sige, para naman malaman nila totoo yung mga agimat dito sa Calao, imbitahin mo yung mga nanonood ngayon. Lahat ng mga nanonood, pumunta po kayo dito sa Calao at alamin nyo po ang dapat alamin dito para mapatunayan nyo po na talagang mabisa po. Okay, sabi ni Kuya, nagpapatunay na totoo ang mga agimat ng Calao. Alright, maraming salamat po. Thank you. Thank you. So yan po mga kamaster, dito po tayo sa location at makikita nyo napakadami na pong mga naghihintay para kay Pinoy Agimat. So makikita nyo, ito po sila po yung mga magpapagamot. Kasi libre ang gamutan dito, donation lang. Sa kabila naman, ito yung mga nagagathering ng mga antingero at karamihan sa kanila ay mga haring bakal. Ito si Master G. Yan po si Master G. Ang nagpapaliwanag naman ng mga mutya. Ito nagpapaliwanag kami sa isang mga mutyang matindi na kapal pang negosyo tulad ng mutya ng tubig kinuha pero hindi na pinakita. Nandun maganda yun, pang negosyo, pang kapal, pang kalahatan. Ito yung may-ari si Boss J. Wala akong masyadong information na ibibigay kasi pinagbabawal sa amin. Kay Pinoy Agimat lang. Kasi Tama, check. secret element. Secret element pala. Alright, dito pa rin tayo sa Calao, Manila, kung saan na hinihintay natin si Master Agimat. Wala pa rin? Wala pa rin siguro si Master Agimat kaso nagitay pa kami dito pero parating na yun dito kasi may nasikaso lang mga gamit niya sa mga batong mutya na gamit niya. So habang wala muna si Pinoy Agimat, tayo ay mag-i-interview. So pakilala ka kuya. Okay. Ang pangalan ko pala Jo Marie Usto. I-like nyo ko sa aking video account. Mag-subscribe kayo sa aking bell para maka-upload kayo ng maraming videos. O may YouTube channel din pala si Kuya Jo Marie. Ano bang YouTube channel mo ulit? Para malaman lahat, makapag-subscribe din yung mga subscriber natin dyan. Ang mga subscriber ko dyan, mga katungo sa mga agimat o mga mutya na mga nakuha. Meron din po ako, nag-train din po ako ng mga martial arts, mga kung fu yan, mga training niya yung mga yan. Tapos nag-aral din ako ng testa o mga massage therapy yan. Marami kong pinag-aralan ng mga testa dyan sa mga pinasukan kong trabaho. Okay. So ito may tatanong ako sa iyo dahil sa may mga siguro yung mga iba nating kababayan diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao na nanonood sa atin may mga hawak silang mga mutya at mga gamit. So hindi nila alam kung ang mga mutya na to kung buhay o hindi.
Ano ba ang magandang tip para malaman kung ito ba ay buhay? Ang mga mutya Ah, ng ang mga mutya ng agimat kasi may mga dasal yan. May mga orasyon yan sa dasal. So, kailangan bago kayo magdasal kayo sa Beli Santo hanggang sa marang araw. Tapos, pagtas agang Biyernes lang dasal yan, ang bisa gagana ang agimat nyo. So, huwag nyo kakalimutan na maglagay kayo ng langis na may bao kasi yan ang bubuhay sa kanila. Yan ang nagpapalakas sa kanila, yung dasal, yung nagpapakain. Yun na yun. Kaya gusto ko sa mga tao dito, yung gusto nyo pumunta dito sa Dalaw, pumunta kayo dito kasi marami kayo dito matututunan dito sa Mutya na to kasi maraming matutulig sa agimat. Kasi yung agimat nyo, matutulungan kayo dito, tsaka higit sa lahat, ano ko dito, maraming tumutulong sa kapwa. Hindi yung gagawa ka ng masama dahil lang may dahilan ka. Pero pagtulong sa kapwa, yun ang binubuhay ng agimat mo. Pero kung gumawa ka ng masama, ibabalik din sa iyo yan. Kasi may anggalang din ng agimat yan. May anggalang din naman nagbubuhay din yan. Kaya sa lahat ng tao dito, kung gusto nyo pumunta kayo dito. Masaya dito sa Dalaw. Bumili kayo ng mga gamit ng agimat na kakailanganin nyo. Pagkontra nyo. Para hindi kayo masalibad na ng mga demonyo o mga mababarang o mga magkukulam. Kaya yung mga payo ko sa mga tao, yun lang ang masasabi ko sa iyo, yun lang. Maraming salamat, yun lang po. So yun, no, napakinggan niyo yung sinasabi ni Sir Jo Marie na pag-ingat doon sa mga gamit ng mga agimat. So may tanong pa ako sa iyo, totoo ba na yung paglagay ng suka sa bato at pag ito ay kumulo ay nangungulugan ba na ito ay mutya? Paglagay ng suka ay effective para malaman ang mutya ay buhay? Oo, kasi pag nilagay mo ang suka, ang mga mutya ng bato, mabubuhay kasi may lumulubo yan eh. Tinetesting kasi nila. Mumula kasi tinetesting kasi nila yan. Sa bawat ng agimat ng mutya na may hawak kayo ng mga gamit nyo, pwede nyo i-testing yan. Kasi may mga paraan din na gumagamit din ng walang testing na hindi ginagamit ng mga nilagay sa suka at sa bato mutya. Kung gusto nyo i-testing nyo muna. Kung malaman nyo kung nabubula ba o hindi. Kasi yun ang problema kung bakit hindi na namumula ang mga mutya. Yun lang po. Alright. Tanungin natin ng isa sa mga master ng pinaka-expert sa pag-aagimat dito. Si Master G, syempre. Master G, paano ba malalaman kung ang gamit nila, yung mga batong hawak nila ay may gamit, ay may buhay? Depende sa nag-check up. Kumbaga, sa check upper, depende yan kung may birtod or wala. Ay, what do you mean bilang isang check-upper? Ano ba yung mga nag-check up na yan? Yung tumitingin ng mga bertud? Check up ng mga agimat, tinitingnan. Hindi check up ng Ay. check up ng mga sakit, COVID or hika. Kailangan yan, check up sa mga gamit kung mutya siya or hindi, kung buhay siya na kalikasan or hindi. Totoo ba yung kapag hinawakan, kuwari para malaman mo is para yung kapag kinikilabutan kapag hawak mo yung bato, isabihin nun buhay yung mutya na yun? Hindi lahat ng check up na ganun kasi may mga birtod na sikreto nagtatago sa aura ng isang tao. Ang iba kinikilabutan dahil hinihigupan sila ng lakas nung agimat ay yung birtod na bato na yan. Pero kung ang mga bato talaga hindi yan basta-basta nagpapakita sila ng power na paghawak mo lang ay masabi na kagad na may power na. Kaya kailangan pag check up mo yan para pakiramdaman mo kung talagang mayroon siyang nakatago na sikretong agimat. Yun nga yung pinagtataka ko minsan kasi kapag ako unang titigan ko sa isang bato, ordinaryong bato lang, pero kapag yung mga ibang tumingin ay sinasabi nila ito ay may buhay, ito ay may kapangyarihan. At which is, sino ba yung mga taong kailangan tumingin nun? Marami naman basta yung may kakayahan tumingin na malakas pakiramdam, matalas ang pagtumingin sa mga bato-bato. Kailangan ba may third eye dyan? Hindi naman. Ano kasi yan, hindi lahat ng bato ay mayroong birtod. Pag sinabing mutya, iba ang mutya kaysa buhay. Ang buhay na bato ay buhay lang yan siya. Ang mutya yung kakaiba talaga na bato. Halimbawa yung sampalok na naging bato, mutya yan siya. Pag sinabing buhay, yan lang yung mga bato na walang kahawig sa prutas.
walang kahawig sa mga hayop. Oo, yan yung mga may birtud dyan. Sabi daw nila ito, nababasa ko, no, ito yung pinaka-basic para malaman kung buhay ang mutya, ang pagbabad sa suka. Hindi lahat naman na nag-check up ng bato ay binababad sa suka. Kasi kung sa akin, bawal din kasi ang mga bato ng mutya ibabad sa suka. Ay? Kasi namamatay yun. Bawal yun. Sa iba, pwede siguro sa kanila, pero sa akin hindi. Kamay lang. Marami sa YouTube ginagawa yun, nalagyan ng suka. Pwede yun sa kanila kasi hindi natin sila mano eh. Sa akin, tingin at saka hawak lang pwede. So anong huli mong may papayo doon sa mga may hawak ng mga tingin nila ay may mga buhay na mga gamit nila? Isa lang. Kung mayroon kayong mga hawak na mga magagandang klaseng mutya or mga bato, kalikasan, ang tawag niyan, mga kalikasan, alagaan nyo na lang na mabuti. Ayun. Wag sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Yun lang yung mensahe ko sa mga nag-aagimat. Yung nag-aagimat pa lang o talagang may mga agimat na, nasa inyo kung paano gamitin ang agimat. Ingatan at alagaan. So yun na po ang ating interview kay Master G, ang isa sa pinakamagagaling ng mga aantingero at magaling mag-check up. Magaling mag-check up yan. Kaya kung kayo ay duda kayo sa inyong mga gamit, kung ito ba ay buhay, pumunta lang kayo sa Kalaw at libre ang check-upan dito. Libre, walang bayad. Tingnan mo, titignan lang nila at malalaman nila kung may mga buhay. Yung mga Manghingi lang ako ng isa pag mayroon akong magustuhan. yun, pwede pala mga trading pala dito eh. So punta na kayo dito sa Kalaw, Manila. Alright. So tay, pangalan nyo tay? Ricardo Santo. Ito sa mga nanonood ngayon dito sa sa YouTube channel natin, no. Marami na po nakakapansin sa inyo. Lagi daw kayo dito. Oo, siyempre. Maging member ka, siyempre kailangan medyo papasal-pasal ka rito. Meron ka din dalang maipapakita sa ganyan. So tanong ko po sa inyo, ilang taon na po ba kayo? 74. 74 na po si tatay, pero kitang-kita nyo lumalabas pa rin at hanggang napakasigla pa rin. Kasi maraming nagsasabi daw na magsigla pa rin si lolo eh. Siyempre, pag may dala ka rin na nabibili sa kanila, yung paniniwala mo, isang nagpapasigla sa tao yon, lalo na kung may dala kang mga sa grupo, magkakasama kayo, ganyan. Lalo na pag nandiyan dyan si Master Banjo na ang namin, yung kumbaga sa siya ang pinaka mataas sa amin na At saka kailangan meron ka rin, pag nandiyan siya, meron ka rin halimbawa binibili sa kanya na pwede mong paniwalaan. Yung ganoon. Halimbawa, katulad nito, may mga gamit pala si tatay. Ano ba yung mga gamit niya, tay? Halimbawa ito, kalikasan to. Ito, yan. Kalikasan. Yan aprobado na yan. Kailangan para masubukan ko rin. Sabi ko, kahit na ipapalo ko sa 6-footer na tao, kumuha siya ng maso, papaluin niya. Basagin lang niya yan. Sabi ko gano'n, magme-merienda pa tayo pag nabasag. Sabihin, walang nakakabasag ng ganyan? Yung batong umo na yan? Mahirap basagin. Yan, isa ng pampalakas yan, ilalagay ko lang sa boteng ng yung plastic na binibili ko, may tubig. Within 2 to 4 hours, aalisin ko na. Tapos yun ang iinumin ko, pero medyo pampasigla na ng dagdag pampasigla sa katawan. At saka yan, Yung maliit mo tayo, nasaan yung maliit mo? wala na At saka yan, nasusubukan naman. Halimbawa, itong plastic na to, nasusunog yan pag walang bato. Pero ilagay mo yung bato dyan, pag ginanon mo, hindi masusunog. Lalo na yung may t-shirt ako, ginanon ko. Nasa loob yan, sinindihan, ng lighter. Hindi nasunog. Kaya nagtataka yung kasama ko. Ayan, demonstrate. Demonstrate mo. Ikaw na mag-demonstrate yan. Yan meron na pong lighter, saka bato umo. May plastic. Nasa loob ng plastic po yan At sisindihan na po ngayon ni brother. Bato umo. Enter the plastic. Yan. Yan, kinahawakan ko. Kay tatay. Sindihan mo na. Tatay. Ikaw na magsindi. Ikaw tayo. Ikaw na. Sa'yo yan. Sige tayo. Ito, 10 lang. Ayan
Ayaw masunog yung plastic. Tagal Ay, na yan. masunog, no? Siguro kahit pumutok tayo yung lighter, eh, buhay pa rin, ano? Wag lang yung acetylene. At saka yan, sinubo ko na dyan yung t-shirt. Oo. Sinubo ko na dito t-shirt. Mm. Talagang hindi masunog. Eto lang. At saka isa pa yung lasa ng tubig na iniinom ko pag nakababa dito, ganun pa rin. Nagbibigay lang ng puwersa ito, ng resistensya, ng konting lakas. Araw-araw. Siguro ito mga kamaster, no? Baka ito yung batuo mo ang sikreto kung bakit matibay pa rin ang mga buto ni Lolo. Diba? Siguro na isa na to. Pinakamaano to. Matibay pa rin, oh. Tagang si Lolo, malakas pa rin talaga. Oo, Nakakaapat pa! Karain mo nga naman! Kakapa. Walo talaga, ha? Medyo. Yan talaga mga kilabot kapag ikaw may agimat. Ay, tsaka yung mutya. Kasi may mga nagtatanong, uy, si Lolo, yun na naman si Lolo, baka may agimat siya na pampalakas talaga. Ano bang mga sekreto natin dyan? Para malaman ng mga iba na kung ano sikreto, magpunta na rin sila dito sa Kalaw. Hindi pwede sabihin, malalaman lang nila pag Pumunta sila dito. marami silang malalaman, diba? Oo. At kung hindi, magtanong na lang sila sa'yo para malaman nila. Kasi dito sa Kalaw, maraming pwedeng mapagtanungan. Oo. Okay. So ngayon, Lolo, imbitahin nyo naman yung mga viewers natin dyan na pumunta ng Kalaw. Imbitahin mo silang pumunta ng Kalaw. Hawakan niya. Sana ho, Hawakan niya po. sana ho, kayong nakapanood ngayon, ay baka sakali na magustuhan ninyong pumunta rito, pumunta kayo o kaya mag-usi-usi muna kayo. Pagtapos, kung ano makita ninyo na maganda pala doon. At saka dito ho, libre ang paggamot. Ay, libre! Oo, gagamutin kayo rito. Masakit likod nyo, ulo nyo, ngipin nyo. Kung may binabarang o kulam, kung naniniwala ko sa barang o kulam, punta kayo rito kahit lagnat. 2 minutes lang ho ang gamutan dito sa Kalaw. At donation lang po. Donation lang, wala naman bayad dito. Kahit na wala kayong pera, pwede magpagamot. Ngayon kung gusto nyo mag-donate, kahit na magkano, pwede rin ho. Sa pumunta na kayo dito sa Kalaw, Manila na malapit sa mga tagpuan. Dito sa Kalaw na Malapit sa Jollibee. Jollibee, bago dumating ng Jollibee. Bandang kanan ho. Yan. Sa crossing, no? Malapit Crossing, sa oo. crossing. Alright. Thank you, salamat. Alam. Kuya, ano ba pangalan mo, kuya? Joel, Joel. So kuya, napapansin ko marami kang marami kang dalang mga mutya. oo, parang pinagtatagpo tayo ng mga mutya. Parang nahahanap ko na sa mga tabi-tabi lang Ano ba mga mutya na meron ka? Doon, bandila ka ata dito. Kung makikita nyo yan, oh. Ayan, mutya ko. Kapat natin. Ito, ngipin ng bulalakaw. Ito niya sa camera. Oo, pala, sa ito, ngipin ng bulalakaw. Ito, ayan. Ngipin ng bulalakaw. Mutya ng tubig. Ito. Oh, maganda po yan. Ba't kaya kulay-kulay na yan? Green. Kulay green. Kulay green siya. Tapos ito, yung batong lagpasan. Ayan. Yung Oo. maganda buwit yan, laki ah. Oo, laki nga Laki. So kuya, tanong ko sa inyo, saan yung mga agimat na yan, kayo ba nakakita niyan? Oo, talagang siniswerte. Hanap ko lang, tabi-tabi lang. Talagang maraming pinagkaloob sa inyo, no? Oo, parang dito ba sa katawan ko, ang dami pa Ang dami ba? Oo, ang dami. Ako, pinakita na po ni kuya. Ang dami nga, no? Ayan, lahat. So kuya, paano nyo po siya nahanap yung mga agimat na yun? Yung katanungan ng mga kamaster natin eh. Ano lang, siyempre may maliit pa ako mahilig na ako dito. Isa po nung nahanap ko yung ito. Yung, Ano po yan? Ano po yan? sabi nila, ito na pawis ng kuwebe pero korting korting ahas. Ito, korting siyang ahas. Korting ahas, no? Korting ahas, kulay puti.
Nung December, Ito yung mga stalagmite, yung mga nasa dingding ng kuweba. kuweba. Kala ko ahas eh. Kasi nung makita ko to sa YouTube, sabi nila, ahas daw to na naging bato. Ayan Ayun, o. oo. Aba, Ahas na naging ulo ng ahas, no? kasi. Tapos ano siya, umiilaw. Pag inano mo, yung lumalagpas yung ilaw niya. Parang ulo ng ahas siya, no? Ang ulo na ahas eh. Kasi pala nahanap ko to, yun na. December 2 ko to nahanap. Hanggang ngayon, yun na, tuloy-tuloy na. Nakakahanap na ako ng ng mga mutya. Dami nyo, kailan pa kayo simulan naghanap ng mga mutya? December 2. Tapos nung masagasaan ako nung December 9 dito sa Intramuros, yun na, lalo kong naniwala dito. Kasi nga, motor nabangga ko ng motor. Pero yung siyempre maraming di maniniwala, yung motor yung tumalsik, imbis na ako. Yan po mga kamaster, no? Ito si Kuya. Tagang kung makikita nyo, kung mamimit nyo sa Calao, tagang napakadami niya mga mutya. So ang tanong po natin is, paano nga ba makahanap ng mga ganyang mga buhay na mga mutya? At paano nila malalaman kung ang hawak nilang bato ay mutya? Ay, siyempre kailangan manalig tayo sa taas. Oo, yan ang importante sa lahat. Mananalig tayo para mga mutya lalapit sa atin. Oo, kailangan maano tayo sa kapwa. Yung maganda yung hangarin natin. Ibig sabihin, yan ay mga hindi nyo hinanap, yan ay lubusang lumapit sa inyo. Oo, parang ganon. Hahanap lang ako sa tabi, may mahanap na ako. Ayun. O, anong gusto nyo sabihin sa mga tao dyan na gustong makaroon o makahanap man ng mga mutya? Yun nga, unang-una kailangan dasal. Dasal tsaka tiwala. Pag wala kang tiwala, yung paniniwala, yun din. Tiwala tsaka paniniwala, yun lang. Right. Tiwala. Thank you Kuya sa What's up mga kamaster na, meron tayo may interview ngayon. So Kuya, bakalala ko Kuya. Ako si Joey Diaz, nandito ako para magpa-blessing lang sa gamit ko. Para medyo naman makatulong ng iba at kuha ni. Pero yung ginagawa ko na libon ng kawayan na cross ay ipamahagi ko rin kahit pinaghirapan ko yun. Alright. So may mga gimat din po ba kayo? May mga berto din po ba kayo mga dala? Oo, mayroon kasi ito. Importante din sa akin dahil sa biyahe-biyahe, ganyan, sa lansangan kami. Select tayo. Yan. Na kami sa biyahe sa lansangan, kailangan din namin, hindi namin yung mga kapwa di driver, makabangayan. At least may pandipisa kami na para hindi naman kami, tawag nito na mahadlangan yung yung bagay na hindi dapat magkaunawan, diba? At saka sa lansangan naman, yung mga dilibira namin, mayroon din kami pang na importante na pandipinsa kasi kagaya nito, laman lupa, kailangan din namin kasi ganyan gabi, deliver namin, di namin sila makikita. At least kami may gamit, maiwasan, yung kahit matamaan man siya, at least hindi rin babalik sa amin. Doon ba sa mga agimat na meron kayo rin po ba nakakahanap nun? Mayroong iba. Sa akin, yun nga sinasabi na pinagkaloob sa akin. Wala naman din ako alam. May nagsabi din sa akin na maganda yung gamit na yun. Kaya nga, yung iba, pinamahagi ko rin sa akin nandito. Yun nga, balang araw magkaroon tayo ng negosyo, at least meron tayong pangpaswerte. Diba? Siguro may mga kamaster natin dyan nanonood ngayon na nagduda pa rin sa mga power ng mga mutya. So ngayon, anong masabi mo sa mga nanonood ngayon na parang duda pa rin? Sa akin naman, sana maniwala kay Pinoy Agimat kasi ako subok na rin ako dahil ako nagmamaniho na kaiglip ako, binigla ako ng ginising. Kasi nung dati, wala ako. Ngayong nagkaroon ako nito, nabigyan ako ng proteksyon sa pagmamaniho ko. At saka yun sa tao naman nakaharap ko, din siya, makontrol yung galit niya dahil yun nga. Pero sa tao naman na hindi naman maniwala, wala tayong magagawa. Lang sa tao na naniniwala, mabigyan siya ng visa. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din Kuya sa pag-interview. Thank you. Hey. Alright. Tayo bagong interview dito sa Calao. Pangalan mo Kuya? Marjun. So si Sir Marjun, kung hindi nyo pa nalalaman, ay talagang biyasa at maraming nalalaman sa mga dasal at mga mutya. Hindi naman biyasa, marunong lang.
So nga ito, katanungan ko po is, sa mga ano bang history ng mga mutya at mga saan galing yung mga dasal na yan? Yung mga dasal na yan, galing pa talaga sa mga ninuno natin yan. Sa mga sinaunang tao. Parehas namin, nasa linya talaga namin yung pagiging ganito, spiritual. Talagang malaking tulong ang mutya at saka yung dasal. Kasi kung meron kang mutya at hindi mo siya mabubuhay, sayang naman. Pero meron naman mutya na sadyang talagang likas na sa kanya yung lakas niya. Tulad ng mutya ng tubig. Panglinis ng katawan, ganun din sa surroundings. Hindi siya basta-basta kahit maputo ka ng baril, yung baril hindi tutuloy sa'yo. Ganun din sa disgrasya, para ka lang nahulog sa tubig. Ngayon, yung mga iba pang mga mutya tulad ng mutya ng Bato Omo. Yan, number 1 yan, Bato Omo. Ang ano lang ng Omo kasi may sarili siyang dasal. Pero bukod sa sarili niyang dasal, kailangan mo pa rin siyang buhayin. Kasi may dasal na pambuhay, may dasal na pangkarga. Iba yung pambuhay, iba yung pangkarga. Kaya lahat ng mutya, kailangan bago mo siya alagaan, tanungin mo muna kung nararapat ba sa'yo. Kasi merong mga mutya na pag hindi nababagay sa kakayahan mo. Meron din nabubuhay sa ibang tao din? Oo, may rin siya, may kakayahan din siya na hindi sumasama or hindi siya nauutusan or hindi niya nadidepensahan yung career niya. Kasi may ganon. Pero kung meron kang spiritual na grupo, doon mo malalaman at mapapaamo kung paano mo siya maalagaan ng maayos. Ayan ang mga tips sa pag-aalaga ng mga mutya. Hindi lang basta-basta kuha tayo ng kuha kasi mahirap na hindi natin alam kung ano yung kagalingan nito or yung bertud na sinasabi ng mga antingero. Okay. So ito may mga kamaster na nanonood dyan na balak nilang maging manggagamot. So ano ba yung tips o paraan yung bago sila maging manggagamot? Sa panggagamot naman kasi hindi naman yan talagang minsan kusa yan. Kapag tinawag ka ng panahon, wala kang magagawa. Ngayon, kung mag-aaral ka naman, meron tayong mga kaibigan, meron din naman tayong mga kasama sa ibang sekta na nagtuturo sila. Tulad ng mga putian, yan, mga ganyan. Yung iba, PBMA, basta maraming pulahan, may mga panggagamot yan. Haring bakal? Haring bakal, yan. Sa haring bakal naman kasi kalimitan panggera or gerero, depensa sa katawan. Pero may gamutan din. Ayun. Kaya kami, hindi lang kami gerero, nanggagamot din kami. Ayun lang ang tips doon. Basta kung gusto matuto, talagang yung willing ka talaga, ibuhos mo yung panahon mo para matuto ka. Hindi yung basta-basta ka lang, gusto ko matuto manggamot. Tapos wala ka naman debosyon. Paano ka magpupuder? Hindi mo alam. Kaya kailangan magpaturo ka sa marunong at yung magtuturo sa iyo talagang yung sincere din na magturo sa iyo. Kasi baka mamaya yung napuntahan mong gusto mong baka minsan pagka ang pangkukulang pala ituro sa iyo, hindi panggagamot. Mahirap. Hindi, pero may mga rin naman talaga na manggagamot na talagang tuturuan kayo ng maayos. Wag lang kayo kasi minsan sa internet, ang advice ko lang kasi sa internet, minsan baliktad ang mga dasal o rumble yung dasal. May mga nagbibigay ng mga channel ng Latin no? Oo, kasi ganyan. Hindi lahat ng nasa YouTube tama or sa social media. Kaya may advice ko sa inyo, kung gusto niyo talagang matuto, pumunta kayo sa mga lehitimo, mga legit na manggagamot. Tulad dito sa Calao, syempre. Dito sa Calao, si Utol Banjo, nanggagamot yun, nando doon. Kaya, yung mga ganyang parte ng hindi yan basta-basta na ituturo. Kung hindi ka rin talaga sincero sa kagustuhan mo na matuto. Kasi yung mga iba dyan, natuto lang ng konti lang, tapos nanggamot na, hindi pa sapat yun. Mali, dapat magpakadalubasa kayo. Wag yung tira kayo ng tira. Mamaya may kinulam, ginamot nyo. Wala naman kayong poder at saka bakod. Mayayari kayo, pwede kayong balikan.
Ganon. Di lang pala basta isang meron ding susi yan, diba? Oh, may mga susi yan. Nako. Sa mga dasal na yan, may susi yan. Pero yung iba naman, rekta na. Ay, Oh, wala nang susi. basic pa lang. So kuya, imbitahan niyo yung mga yung mga kamaster natin yan na pumunta dito sa Kalaw nang matuto sila ng mga kaalaman din ng mga mutya, bertod. Nananawagan ako sa inyo mga kamaster, kung halimbawa napapanood nyo kami ngayon, nandito lang kami sa Kalaw. Ito yung Jollibee. Lakad lang kayo. Ayan yung Jollibee. Kung galing kayo sa top, bago dumating ng Jollibee, nandito kami. Ayan, si Utol Banjo, ayan. Doon, nanggagamot si Utol. Ngayon, kung halimbawang marami talaga, yan, tumutulong naman kami sa panggagamot. At walang bayad syempre. Siyempre, walang bayad dyan. Ngayon, kaya nga, ang tips lang namin, dito, sadyain nyo lang kami sa araw ng Martes at Biyernes. Ayan, Tuesday and Friday after lunch. Yan. Basta, ang oras natin dito, mga 2 o'clock hanggang 5 or 6, ganyan. Pagka inabutan nyo pa kami rito. Alright. Yan. Ang paglilingkod namin sa inyo, walang hinihinging bayad. Ngayon, nasa sa inyo, kung magbibigay kayo mula sa puso nyo, donasyon lang yan, pambili lang ng materialis yan, ng mga ginagamit dito. So, nagpapasalamat ako sa aking kaibigan na si Utol Bert Portea, ang ating kamaster. Yan at ka-vlogger. At ka-vlogger, magkita-kita tayo dito sa Kalaw. At marami kayo matutunan dito, promise. Dito, hindi kayo maliligaw ng landas. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung tamang pag-alalay. Kung gusto ninyong matutong manggamot or matuto kayo sa mga mutya or mga gamit or anting-anting na sinasabi. Pero para sa amin, ito ay hindi anting-anting, kundi depensa lang sa katawan. Gabay lang yan. Pangkaligtasan. So, ito po muli, nagpapasalamat. Ako po si Marjon. Maraming salamat po. Alright, thank you Sir Marjon sa interview. Bye. So yan po mga kamaster, matatapos na po ang araw natin dito sa Kalaw, Manila. And yun na po ang ating mga coverage ngayon dito sa ating mga antingero ngayon dito sa Kalaw ng mga haring bakal. So yan, so marami po ngayon ang mga nagpagamot ngayon dito ngayong araw na to. Alright, at see you sa mga susunod nating mga adventure dito sa Kalaw. Mga may interview natin at ating malalaman ang mga hiwagat na gaganap sa ating mundong ginagalawan. So by the way, my name is Bert Portea and maraming salamat sa inyong panonood as always and thank you very much. Bye bye! Bye bye!